Kamusta? Marami ang konteksto dito, kaya magsisimula ako sa umpisa. Ako, isang babae na 25 taong gulang, ay may kambal na kapatid na si Becky. Kami ay malapit noong bata pa kami, pero may nangyaring hindi maganda nang siya ay naging teenager. Si Becky ay isang napakatalinong estudyante habang ako ay karaniwang estudyante lamang. Kaya noong ika-8 baitang, inalok siya ng scholarship mula sa isang prestihiyosong institusyon para sa mga batang may talento katulad niya at gusto niyang tanggapin ito. Ang tanging problema ay ang high school na kanyang papasukan ay malayo sa bayan, ang pag-commute ay aabot ng higit 1 oras araw-araw. Maaari sanang manatili siya sa campus, pero hindi siya sang-ayon dito dahil ayaw niyang tumira sa campus. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, napagpasyahan ng aming mga magulang na maaari siyang tumira sa aming tiyahin, kapatid ng aming ama. Ang aming tiyahin ay walang mga anak at hindi pa nag-aasawa, kaya nag-alala ang aming ama kung kaya ba ng tiyahin namin ang responsibilidad. Pero ang tiyahin namin mismo ang nag-alok na patirahin si Becky para makapag-aral siya sa gusto niyang paaralan at hindi masira ang kanyang kinabukasan. Kaya naman, si Becky ay napunta sa aming tiyahin, habang ako ay nanatili sa aming mga magulang. Uuwi siya tuwing bakasyon at binibisita namin siya kapag may oras kami. Sa unang mga buwan, lahat ay maayos at sinasabi niya na nag-enjoy siya sa bagong paaralan dahil lahat ay may kaparehong pag-iisip at sa wakas ay nahamon siya. Masaya ako para sa kanya dahil gusto ko siyang magtagumpay. Hindi ako tipikal na batang selosa, gusto ko lang na lahat ay maging masaya at sa tingin ko ay ganoon pa rin ako ngayon. Noong una, kapag kinukwento niya ang tungkol sa kanyang paaralan at mga bagong kaibigan, masaya ako para sa kanya. At hindi niya rin ito ginagawang malaking usapan, binabanggit lang niya ito ng casual. Pero habang tumatagal, nagbago ito at parang ipinapamukha niya sa akin para magalit ako. Sa isang panahon, akala ko ako lang ang masyadong nag-iisip ng masama. Pagkatapos ay nagkaroon ng maraming negatibong pagbabago sa kanyang ugali na napansin din ng aming mga magulang at naisip ko na baka may mali nga kay Becky. Hindi agad ito napansin at tumagal bago namin tanggapin ang katotohanan na si Becky ay nagiging iba at parang masama bilang tao. Nagsimula ito sa maliliit na bagay, tulad ng kapag binibisita namin siya, hindi siya masyadong nagsasalita at parang laging mayabang. Pero binaliwala namin ito, iniisip na baka stress lang siya at pagod sa paaralan at kailangan niya ng oras para sa sarili. Sinabi rin ng aming tiyahin ang parehong bagay at kontento kami sa paliwanag na iyon. Pagkatapos ng ilang panahon, nagiging iritable siya at masungit sa amin ng walang dahilan. Sinabihan din ang aming mga magulang na bumababa ang kanyang mga marka at nagiging pasaway siya sa klase. Iyon ay sa kanyang junior year at doon nagsimulang mag-alala ang aming mga magulang. Matagal na nilang pinag-uusapan na ibalik siya sa bahay pero tumatanggi siyang bumalik dahil gusto niyang makasama ang mga taong katulad niya at hindi niya naisip na babagay siya sa high school na pinapasukan ko, na insulto para sa akin. Kung tutuusin, ang huling pako sa kabaong ay nang tawagan ng aming tiyahin ang aming mga magulang sa kalagitnaan ng gabi at sinabing ninakaw ni Becky ang isang malaking halaga ng pera at nawala. Mayroon siyang naging search party at natagpuan siya makalipas ang kalahating oras na nagtatangkang bumili ng inumin kahit na siya ay menor de edad. Pinagsabihan lang siya pero napagpasyahan ng aming mga magulang na tama na at panahon na para ibalik siya sa bahay. Hindi masaya si Becky tungkol dito at talagang lumaban siya at naging mas mapaghimagsik pa kaysa dati. Marami siyang reklamo pero napuno na ang aming mga magulang at pinilit siyang bumalik sa amin at mag-aral sa parehong high school na pinapasukan ko. Pinilit din siyang mag-therapy dahil maliwanag na may nangyaring hindi maganda habang siya ay nakatira sa aming tiyahin. Noong una, inakala namin na hindi niya kaya ang kompetisyon sa kanyang paaralan at bumigay na siya dahil noong bumalik siya, napakahirap niyang pakisamahan. Ayaw niyang makipagtulungan sa kahit sino, maging sa aming mga magulang o sa mga guro sa aming paaralan. Naging masama siya sa mga kaklase niya at palaging lumiliban sa klase. At kahit na hindi ko mapatunayan sa aming mga magulang, nakita ko siyang naninigarilyo sa di kalayuan sa paaralan ng ilang beses. Naging kabaliktaran siya ng dati niyang ugali at isang mabagal, ngunit malaking pagbabago. Kaya naisip ng aming mga magulang na ang therapy ang pinakamabuting paraan para malaman kung ano talaga ang nangyari habang siya ay nakatira sa aming tiyahin.
Inaasahan naming ang problema ay ang paaralan o ang pang-aapi. Ngunit sa kasamaang palad, ang aming tiyahin mismo ang problema. Ayon kay Becky, ang aming tiyahin ay isang helicopter parent. Habang nasa therapy, nagawa niyang mag-open up at sinabi niya na ang aming tiyahin ay sobrang mahigpit at sobrang mapangkontrol. Nagpapanggap siyang normal tuwing bumibisita kami pero sa oras na umalis kami, bumabalik siya sa kanyang dating ugali at kinokontrol ang bawat aspeto ng kanyang buhay. Sinabi niya na pinipilit siyang mag-aral bawat segundo na nasa bahay siya dahil ang lahat ng iba pa ay sinasabing sayang lang sa oras. Hindi siya pinapayagang lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan o gumawa ng anumang bagay bukod sa pag-aaral habang nasa bahay. Kahit na kapag kumakain ng tanghalian o hapunan, pinipilit ng aming tiyahin na manood ng mga educational na palabas sa halip na manood ng masayang palabas. Ito ay labis na nakakainis para sa kanya, kaya nagsimula siyang magrebelde sa ibang paraan. Ngunit hindi siya handang bumalik sa amin, dahil ibig sabihin nito ay susuko siya sa pagkakataon ng kanyang buhay at hindi niya gustong mag-aral sa isang pangkaraniwang pampublikong paaralan dahil ibig sabihin nito ay minamaliit niya ang kanyang sariling kakayahan. Sinabi ng aming tiyahin sa kanya na ang aming mga lolo't lola ay hindi kailanman kinilala ang kanyang talento o talino kahit na siya rin ay isang batang may talento. At dahil hindi kinilala ng kanyang mga magulang na siya ay espesyal at iba, hindi rin siya itinuring na iba at nagkaroon siya ng boring na trabaho na hindi sapat ang kita. Sinabi niya na mas maganda ang kanyang buhay kung pinagtuunan siya ng pansin ng kanyang mga magulang at nag-invest sa kanya. Natakot si Becky na mabigo at naging paranoid kaya tumanggi siyang bumalik sa amin noong una. Naniniwala siyang kung susuko siya sa paaralan, wala siyang mararating sa hinaharap kaya pilit niyang pinaninindigan ngunit nasusobrahan na siya sa pressure. Kaya nagsimula siyang mag-isip na uminom at lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan para mag-relax pero nahuli siya at ngayon ay bumalik na siya sa amin. Sinabi niya na nagsisisi siya sa lahat dahil nawalan siya ng magandang pagkakataon para gumawa ng pangalan sa sarili at alam niya na ngayon na siya ay hindi magtatagumpay patalastas. Magli-livestream ako sa Twitch araw-araw ng 11 oras ng umaga, Eastern Time, nasa description ang link. Isang follow ay napaka-appreciate. Ngayon, balik sa video, kaya hindi niya nakikita ang punto ng pagsusumikap at tuluyan ng sumuko. Malinaw sa amin pagkatapos noon na ang aming tiyahin ay talagang nagdulot ng malaking pinsala at paano, pero ang pinakamasama ay nang lumipas ang ilang taon na may kaunting pagbabago sa kanyang ugali at si Becky ay na-diagnose na may narcissistic personality disorder. Hindi ko masasabi na nagulat ako, pero nakakasakit ng damdamin na ang aming tiyahin ay naging sanhi ng pagkakaroon niya ng ganitong seryosong disorder na makakaapekto sa kanya sa buong buhay niya. Ang aming mga magulang ay labis na nagdamdam dahil sinisisi nila ang kanilang sarili sa pagpayag sa aming tiyahin na kunin ang kontrol at pagpayag na manatili si Becky sa kanya. Gayunpaman, hindi ko akalaing lubos nilang kasalanan ito dahil napansin nila ang mga senyales at sinubukang ibalik si Becky sa bahay, ngunit siya ang tumangging bumalik. At ang aming tiyahin ay magaling magpanggap na normal tuwing nandyan kami, kaya wala kaming paraan para malaman maliban na lang kung sinabi sa amin ni Becky ang tungkol dito. Sila ay nagdemanda laban sa kanya para subukang bayaran kami sa pinsalang ginawa niya at nanalo sila. Lahat ng perang iyon ay napunta sa paggamot kay Becky dahil kailangan niya ng intensive therapy sa loob ng maraming taon. Nakapagtapos siya ng high school nang may matinding hirap, ngunit hindi nakapunta sa kolehiyo dahil hindi siya nasa tamang kondisyon at ayaw ng aming mga magulang na magsapalaran na ipadala siya ulit. Tumanggi siyang pumasok sa community college, kaya patuloy siyang nakatira sa aming mga magulang hanggang ilang taon na ang nakalipas. Nagsimula siyang makipag-date sa isang lalaki na nagngangalang Toby, na lumipat sa bahay katabi namin pagkatapos na ibenta ng aming mga dating kapitbahay ang kanilang bahay at lumipat. Alam niya ang lahat tungkol sa kanya, dahil naramdaman ng aming mga magulang na tungkulin nilang sabihin sa kanya nang mapansin nila na si Becky ay lumalapit sa kanya at madalas na nagpapalusot para makausap siya. Talagang mabait at mapagmalasakit na tao siya na tunay na nagustuhan siya.
Hindi niya pinansin ang kanyang diagnosis at tiniyak sa aming mga magulang na talagang gusto niya si Becky at nais niyang makipag-date sa kanya. Sa kabila ng lahat ng nalaman niya, hindi sang-ayon ang aming mga magulang dito pero nakumbinsi ni Becky ang mga magulang namin na payagan siyang tumira kasama siya pagkatapos ng ilang buwang pakikipag-date. Talagang nakatulong nakatabi lang ang bahay at palaging makakadaan ang aming mga magulang para siguraduhing maayos siya. Kaya pumayag na rin sila matapos ang ilang panahon dahil nagiging mahirap ipaliwanag na kailangan pang bantayan ang isang adult na babae. Si Becky ay napunta na kay Toby at patuloy na sinisiguro ng aming mga magulang na hindi niya sinisira ang kanyang kinabukasan at relasyon. Nakahanap din sila ng trabaho para sa kanya sa isang startup company ng kaibigan bilang receptionist sa parehong panahon dahil nagsawa na siya sa pagiging stuck sa bahay. Nakahanap sila ng trabaho bilang receptionist para magsimula siya sa mababang pressure at eventually ay magagawa niyang pagbutihin. Lahat ng bagay ay maayos na para sa kanya. Pagkalipas ng halos 1 taon ng pagsasama, nagpa siya silang magpakasal. At dahil magkasama na sila, pumayag ang aming mga magulang dahil naisip nilang makakabuti ito para sa kanya. Tumigil pa siya sa trabaho para maging full-time na asawa sa bahay at, tapat kong masasabi, ang pagiging kasama ni Toby ay nagdulot ng maraming positibong pagbabago sa kanyang buhay at mas maganda ang pakikitungo niya sa amin lahat, imbes na ituring kaming kaaway at umasta na kaya niyang gawin ang lahat ng mas maganda kung wala kami para pabagsakin siya. Kaya naisip nila na ito ay isang magandang ideya at nagpakasal sila 2 taon na ang nakalipas. Ako naman ay ikinasal noong nakaraang taon sa aking kasintahan na kasama ko ng halos 7 taon. Nagkita kami sa aming unang taon ng kolehiyo at naging magkadikit mula noon. Ang asawa kong si Jack ay alam ang tungkol kay Becky mula nang una ko siyang ipinakilala sa aking pamilya at nagsimulang mag-flirt si Becky sa kanya na parang wala lang. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa diagnosis ni Becky at sinabi kong baka umasta siyang kakaiba pero hindi ko inaasahan na mag-flirt siya sa kanya sa harap ko. Napaka-inappropriate at kailangan kong sabihan siyang tumigil ng ilang beses bago tuluyang sumigaw ang aking ina at pinaalis siya sa kwarto. Nakakailang talaga pagkatapos at kailangan naming ipaliwanag sa kanya na ganoon talaga siya at hindi mo masasabi kung ano ang maaaring sabihin o gawin niya dahil wala siyang filter. Madalas siyang nagsasabi ng mga bagay para asarin kami ng sadya at ang pag-flirt sa aking kasintahan ay tiyak na magpapasiklab ng galit. Pero iyon ang unang pakikitungo nila at pagkatapos noon, inignore lang siya ni Jack at nagsawa siya pagkatapos ng ilang beses na pagsubok na mag-flirt sa kanya at hindi nasuklian, kaya nagsimula rin siyang iwasan siya. Kaya't hindi sila talaga nagkasundo at hindi ko rin naman inisip na kailangan nilang gawin ito. Pero naimbitahan siya sa aking kasal, tulad ng ako ay naimbitahan sa kanya, dahil nais ng aming mga magulang na magpanggap kaming masayang pamilya kahit hindi naman talaga. Lubos siyang in love kay Toby at nang magkasama sila, nagsimula siyang maging mabait sa lahat kaya't hindi ko naisip na may masama sa pagiging pamilya muli. Nagsimula kami ng maayos sa buwan ng mga hapunan ng pamilya at talagang ginagawa namin ang aming makakaya upang ayusin ang aming mga relasyon at maging mas kaunti sa dysfunction. Talagang gumagana ito dahil gumawa kami ng maraming progreso sa nakaraang ilang taon at sa tingin ko maaari na kaming tawagin na masayang pamilya ngayon. Pero sa tingin ko ay masyadong maganda ito para maging totoo dahil kamakailan nalaman namin na si Becky ay nambababae kay Toby sa nakaraang taon. Lahat kami ay talagang nagulat nang malaman ito dahil palagi naming inisip na si Toby at Becky ay sobrang in love ngunit nagkaroon siya ng affair sa isa sa kanyang mga katrabaho. Isang malaking skandalo ito sa pamilya at nag-file si Toby ng diborsyo agad-agad nang malaman niya. Nalaman niya ito nang hindi sinasadya dahil iniwan ni Becky ang kanyang telepono na walang lock at umalis ng kwarto at sa kasamaang palad, iyon ang oras na nag-text ang kanyang partner. Parang wala na siyang pakialam sa pagtatago nito sa puntong iyon. Siguro dahil nakalusot siya sa loob ng higit 1 taon kaya naging kampante siya. Gayunpaman, walang paraan upang makumbinsi siyang tanggapin siya muli at hindi ko siya sinisisi dahil sino ba ang tatanggapin siyang muli pagkatapos ng ginawa niya. Pagkatapos ng mahabang proseso ng diborsyo, napagpasyahan na ibebenta nila lahat ng ari-arian at kasama dito ang bahay, kaya't ibinenta ni Toby ang bahay at hinati ang pera sa dalawa.
Si Becky ay tumira sa aming mga magulang ng ilang panahon pagkatapos ng diborsyo, pero palaging sinasabi ng aming mga magulang na patirahin ko siya sa amin dahil nagrereklamo siya na ang pagkakaroon ng aming mga magulang sa paligid ay nagpaparamdam sa kanya na isang total loser na nakatira pa rin sa bahay ng nanay at tatay pagkatapos ng isang nabigong kasal. Maaari sana siyang magrenta ng apartment at manirahan mag-isa. Pero tila, hindi gusto ng aming mga magulang iyon dahil sa takot na baka masaktan niya ang sarili o gumawa ng kalokohan kung siya ay nag-iisa. Halos nagmamakaawa na ang aming mga magulang na patirahin ko siya upang muling magsimula ang kanyang buhay. Pagkatapos ng ilang panahon, hindi ko na makita ang punto ng patuloy na pagtanggi, kaya't sumang-ayon ako at pinatira siya. Talagang naawa ako sa kanya dahil sa tuwing bumibisita ako sa bahay ng aming mga magulang pagkatapos ng diborsyo, para siyang multo ng kanyang nakaraang sarili at talagang nakakaawa makita siya. Sa tingin ko, walang sinuman sa aking posisyon ang magpapatuloy na huwag pansinin ito. At sa huli ng araw, siya ay aking kapatid at may mga bagay akong dapat gawin para sa aking pamilya, o iyon ang aking pinaniwalaan bago ko siya patirahin at pagkatapos ay tinusok niya ako sa likod pagkatapos ng diborsyo, napagpasyahan kong kausapin ang aking asawa tungkol dito. Nagkaroon kami ng ilang pag-uusap tungkol kay Becky at ang pag-aayos ng pamumuhay na iminungkahi ng aming mga magulang at napagpasyahan namin na ayos kami dito kung makakatulong ito sa kanyang self-esteem at mapabuti siya bilang tao. Kaya't pinatira namin siya ilang araw na ang nakakaraan at nagawa niyang sirain ito sa loob ng isang linggo. Masaya siya nang lumipat sa amin at kita kong tama ang aming mga magulang, talagang gusto niyang manirahan sa amin kaysa sa kanila. Medyo kakaiba dahil kami ay nagkalayo sa mga taon matapos siyang tumira sa aming tiyahin. Maganda na makita na muli siyang nagkakaroon ng koneksyon sa akin at iniisip ko na pwede naming muling buuin ang aming relasyon. Mali ako, syempre, at hindi ko dapat pinatira siya. Ginawa ko lang ito bilang pabor sa aming mga magulang at medyo para sa kanya dahil alam naming lahat na nalilito na siya at gusto kong gumawa ng paraan para maayos ang pamilya. Tawagin itong savior complex, pero gusto ko lang makatulong. Ang araw na lumipat siya ay talagang maganda. Pinatira namin siya sa guest room at talagang parang bahay na para sa kanya. Siya ay masaya at buhay na buhay noong araw na iyon at ito ang unang pagkakataon na nakita kong masaya siya mula noong diborsyo. Kaya para sa akin, masaya ako na natutulungan siya, ngunit nagbago ang mga bagay agad-agad pagkatapos ng isang araw sa aming bahay. Kinabukasan, nagsimula siyang pumuna sa mga walang kwentang bagay tulad ng paano ko inayos ang bahay at ang uri ng pintura na ginamit ko sa mga pader. Napaka-ridiculous pero hindi ko na sinabi kahit ano dahil masyadong maliit na bagay para gawing issue. Ang huling patak ay noong hapunan, nagsimula siyang mag-flirt sa aking asawa. Hindi ako nagbibiro, full-on flirting at hindi man lang niya iniisip na nandyan ako. Nagtatanong siya ng mga kakaibang tanong at kumikindat-kindat sa kanya buong hapunan at kita kong hindi komportable ang asawa ko, pati na rin ako. Sa higit sa isang pagkakataon, sadyang kinukuskus niya ang kamay niya sa kanya nang walang dahilan. Talagang wala akong masabi at agad kaming umalis ng hapagkainan nang hindi pa tapos ang hapunan. Pumasok kami sa kwarto at kaagad na pagpasyahan na kailangan niyang umalis dahil hindi ko papayagan na manatili siya sa bahay namin at mag-flirt sa asawa ko. Hindi ito mangyayari at kailangan niyang bumalik sa mga magulang namin. Kung makakaapekto ito sa kanyang mental health, malas, pero hindi ko problema yon dahil hindi siya ang anak ko. Sinubukan kong gumawa ng mabuting bagay para sa pamilya sa pamamagitan ng pagpapatira ng isang baliw tulad niya. Pero malinaw na hindi maayos ang mga tao tulad niya dahil palagi silang magiging ingrato. Dapat alam ko na iyon pero sa palagay ko, ang human side ko ay talagang naawa sa kanya at gusto ko siyang pasayahin dahil siya ang kapatid ko. Pagkatapos ng hapunan at ng aming pag-uusap, tinawagan ko ang mga magulang ko at sinabi ang nangyari. Inaasahan ko na galit din sila katulad ko at hilingin na ibalik siya agad-agad. Ang pangatlong paglipat pabalik sa bahay ng mga magulang niya ay magiging isang pagkawasak sa kanya at babalik siya sa pagiging malungkot at laging nagmumukmuk. Ayaw nila iyon para sa kanya at sinabihan ako na maaari ko lang itong tiisin o ibigay sa kanya ang bahay na ito at maghanap ng iba. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nila sa ibigay sa kanya ang bahay na ito dahil hindi ganun gumagana ang mga bagay.
Hindi mo pwedeng ipamigay ang mga bagay na hindi sa iyo, at ito ay naaangkop sa parehong asawa at bahay. Kaya sinabi ko sa mga magulang ko na sila ay nagiging katawa-tawa at kailangan nilang ibalik siya. Pero sinabi ng mga magulang ko na ako ay nag-overreact at hindi ito malaking bagay dahil hanggat nagtitiwala ako sa asawa ko, wala akong dapat alalahanin. Tungkol sa kapatid ko, siya ay dumadaan sa mahirap na panahon at dapat kong baliwalain ang mga kakaibang bagay na gagawin niya at panatilihin siya dahil bilang bahagi ng pamilya. May utang ako sa kanila at kailangan kong tumulong. Doon ako sumigaw sa kanila at sinabi na wala talaga akong utang sa kanila dahil ito ang kanilang anak, hindi akin, at responsibilidad nila na alagaan siya. Noong una, akala ko may utang ako sa kanila, kaya't pinatira ko siya, pero ngayon na nag-backfire ito, hindi ko napapayagan pa. Hindi na ito makatuwiran, nagpalitan kami ng mga salita ng ilang minuto bago sinabi sa akin ng mga magulang ko na maaari akong maghanap ng bagong bahay o tiisin siya dahil pinatira ko na siya. Hindi nila pipilitin si Becky na mag-relocate muli dahil lang insecure ako at pagkatapos ay binaba nila ang telepono nang hindi binibigyan ako ng pagkakataong sumagot. Ako at ang asawa ko ay talagang galit dahil ito ay sobrang entitled at hindi ko makapaniwala na iniisip nila na ito ay magwa-work. Pumunta kami sa sala kung saan si Becky at sinabi na ang kanyang inasal ay sobrang inappropriate at hindi kami komportable na patirahin pa siya. Ang reaksyon niya ay kakaiba at bigla siyang sumigaw sa akin. Sinasabing selos ako sa kanya buong buhay ko. Sinabi niya na ang tanging dahilan kung bakit gusto niyang tumira sa amin ay para makalapit sa asawa ko, hindi sa akin. Ayon sa kanya, nakita niya kung paano tumingin ang asawa ko sa kanya tuwing bibisita kami, kahit bago o pagkatapos ng diborsyo, at alam niyang gusto niyang gumawa ng move pero ako ang pumipigil sa kanya. Pinili niyang tumira sa amin para madali para sa kanya na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Kami ng asawa ko ay gulat na gulat sa kanyang sinabi dahil sa kahangalan nito. Pagkaraan ng ilang segundo, sinabi ng asawa ko sa kanya na lumabas at huwag nang bumalik. Tila nagulat siya dahil hindi niya ito inaasahan. Sinubukan niyang magpanggap na galit at sinabi na alam niya ang nakita niya at nagtatakip lang ang asawa ko dahil ayaw niyang guluhin ang relasyon namin na wala ang pasensya ko at sumigaw ako na umalis siya, kaya sumigaw siya pabalik at sinabing aalis din siya dahil wala siyang interes na tumira sa amin dahil kami ay mga talunan. Nag-empake siya agad ng kanyang mga gamit at umalis. Hindi namin alam kung saan siya pumunta at pagkatapos ay gusto lang namin ng tahimik na gabi kaya natulog kami. Pero sa kasamaang palad, hindi pa rin siya mahanap ng aming mga magulang dahil hindi siya sumasagot sa mga tawag at siguradong hindi siya pumunta sa kanilang bahay. Kaya't wala kaming ideya kung nasaan siya. Sa madaling salita, sinisisi ako ng aming mga magulang sa nangyari. Iniisip nila na ako at ang asawa ko ang nagdulot nito, na hindi makatarungan pero medyo guilty ako dahil kung mas naging mabait kami sa kanya, baka hindi ito nangyari, kaya ako ba ang mali sa pagpapatalsik sa aking narcissistic na kapatid mula sa aking bahay. Update 1, okay, ilang araw na ang nakalipas mula noong post ko dito at gusto ko lang sabihin na natagpuan na namin siya. Si Becky ay tumutuloy sa bahay ng isang kaibigan na nakatira sa labas ng bayan at kaya hindi namin siya mahanap. Pero okay siya, kasing delusional at baliw pa rin tulad ng dati. Nang makita siya ng aming mga magulang, tumanggi siyang bumalik dahil sinabi niya na siya ay masyadong magaling para tumira, kasama ang pamilya niya at gusto niya ng sariling lugar. Sinabi niya na pagod na siyang umasa sa iba, una kay Toby at pagkatapos sa aming mga magulang, kaya gusto niya ng sariling tahanan at hulaan niyo, pumayag ang aming mga magulang, syempre, walang paghingi ng tawad sa akin o sa asawa ko. Isinulat lang ng mga magulang ko ang lahat sa isang mensahe at sinabi na dapat akong magpasalamat na walang masamang nangyari sa kanya. Sinabi nila na bibili sila ng bagong apartment para sa kanya sa lalong madaling panahon para makapag-ipon siya ng sariling pera at makapagsimula muli. Hindi ko alam kung bakit naisip nilang kailangan kong malaman ito, pero maganda na sinabi nila para malaman ko kung saan ako nakatayo. Maliwanag na hindi mahalaga sa kanila ang kaligayahan ko at ngayon alam ko na. Update 2, nangyari na. Binigyan nila siya ng bagong apartment. At least, sa pagkakataong ito, hindi na nila ako sinabihan ng personal.
Nalaman ko sa mga kaibigan namin dahil nagpo-post siya sa social media at pagkatapos namin siyang paalisin, binablock niya kami sa lahat ng platform, marahil dahil sa hiya. Sa anumang paraan, wala akong pakialam. Sabi ng mga kaibigan ko, hindi nila alam kung ano ang ginagawa niya dahil hindi siya mahalaga sa oras ko. Sinubukan kong maging mabait sa kanya, pero nagbumerang ito ng napakaganda. Ngayon tapos na ako at hindi ko na gustong makipag-ugnayan sa kanya muli. Hindi siya sulit sa oras at enerhiya ko, hindi pa rin kami nag-uusap ng mga magulang ko, at sa tingin ko, sinisisi pa rin nila ako sa pagkawala ni Becky kahit na wala namang masamang nangyari sa kanya. Sa huli, nakuha niya ang gusto niya. Dapat ay masaya siya na pinalayas ko siya dahil iyon ang nagbigay sa kanya ng bagong apartment. Sa anumang paraan, maayos kami ng asawa ko at siya lang ang pamilya ko ngayon. Update 3, kamusta? Isang buwan na ang nakalipas mula nang dumating si Becky. Nag-flirt sa asawa ko at agad-agad na pinalaya sa bahay ko. At tulad ng alam ninyo, binilhan siya ng bagong apartment ng aming mga magulang gamit ang kanilang pera sa halip na alimony-money dahil gusto nilang makaipon siya. Nakakabaliw na ganito na katagal ang lumipas mula noon at tila walang nagbago kay Becky o sa aming mga magulang. Wala sa kanila ang bumalik sa akin para humingi ng tawad at tumigil na akong umasa na gagawin nila iyon. Ang ibang tao ay talagang makasarili at dapat alam ko iyon. Si Becky ay isang narcissist talaga. Dapat ay magsimula siyang mag-therapy muli, pero hindi ko sasabihin iyon sa kanya. Dahil hindi na siya ang pamilya ko, kami ng asawa ko ay matibay pa rin at masaya, at iyon lang ang mahalaga sa akin. Ang aking mga magulang at si Becky ay maaari nang umalis.